Okay, let's proceed. Paki-off mic, ma'am. Paki-off mic. Off mic muna kayo. Okay, crimes against person. O yan, pag ganyan yung situation, anong krimen? While having a drinking session, naginuman. And due to heated argument, nagtalo. Si Juan intentionally stopped Pedro. Nagtalo sa inuman. Sinaksak ni Juan si Pedro. Namatay si Pedro. Anong krimen ni Juan? Simple lang yung tanong, ha? Homicide, sir. Aside, sir. Aside, sir. Homicide. Homicide. Homicide, sir. Homicide. Apo. Aware na kasi si Pedro, sir. Makinig. Bakit homicide? Bakit homicide yung sagot dito? Ano natin? Discuss natin. Bakit homicide? Isa-isa mo natin. Unahin mo natin yung infanticide. Makinig na mabuti. Infanticide, simple lang yan. Pumatay ka ng child at yung edad ng bata is less than 3 days old or less than 72 hours of age. Yan lang yung point ng infanticide. Pumatay ka ng child less than 3 days or less than 72 hours old. Walang sinabing eksaktong 3 days, ha? Ang sinabi less than 3 days. Pag exact 3 days, di na infanticide yun. Eksaktong 3 days na yung nasabi less than 3 days or less than 72 hours old lang. Ganyan lang kasimple infanticide. O yan, pumatay ka ng 2 days old, automatic infanticide. Kahit sino pumatay, kahit nanay, ganito, ha? Pag pinatay ng nanay yung baby, at yung edad ng baby is less than 72 hours or less than 3 days, matik infanticide kahit nanay pa. Pero pag yung edad ng bata ay sakto ng 3 days, exactly 3 days, parricide. Exactly 3 days, parricide. Pag less than 3 days, infanticide. Ano naman yung parricide? Isa-isa natin. That a person is killed o may namatay. Yung namatay, yung napatay mo, tatay mo, nanay mo, anak mo, whether legitimate man or illegitimate. Yan yung parricide. O di kaya, pinatay mo yung other ascendant mo, ibig sabihin na other ascendant, lolo, lola, di kaya other descendant, apo. Para maging parricide yung apo at sa lolo, kailangan legitimate only. Legitimate lang, walang sinabing illegitimate ascendant. Sa illegitimate or legitimate, pag tong tatlo, nagpatayan. Tsaka isa pa sa parricide, legitimate spouse o asawa mo. Kasal kayo. Hindi lang basta spouse, legitimate spouse. Hindi pwede yung kalibiin mo lang. Dapat kasal kayo. Ganito yan. Bigyan ko kayo ng formula. Para hindi ka malito dito. Ito yung pinakanakalito sa killing ni parricide. Ito. Napaka-take note yung mga balik. Makinig. Pag ito yung nagpatayan, pinatay mo tatay mo, nanay mo, or anak mo, legitimate man or illegitimate, walang problema, parricide. Mapa-legitimate man or illegitimate.
Pag lolo at apo ang pinatay mo, kailangan legitimate only. Hindi kasama yung legitimate na apo, legitimate na lolo. Ganito mga like, kailan mo masabi na legitimate yung relationship ng parents sa child? Pagkasal si mother at si father, pagkasal yan, ang tawag sa child. Pag hindi kasal si mother at si father, ang tawag sa child, illegitimate. Pag hindi kasal. Pero walang problema, pag yung tatlo, legitimate man or legitimate. Example pa ng illegitimate child, yung anak sa labas. Ikaw may asawa ka, may kabit ka pa, yung anak mo sa kabit mo, illegitimate child mo yun. Hindi mo naman kayo kasal ng kabit mo. Di ba? Pero walang problema. Wala pa, legitimate or illegitimate, pag father, mother, child, parasite talaga. Pero pag other ascendant, tsaka descendant, legitimate lang. Ganito yan. Hindi sa lahat ng sitwasyon, pag pinatay ng apo ang lolo, parasite ha. O pag pinatay ni lolo si apo, or pinatay ni lolo si apo, parasite ba agad? Tingnan nyo muna kung legitimate yung relationship na apo sa lolo. Pag legitimate, parasite. Pag hindi legitimate, walang parasite. Example. Ganito yun, pag pinatay ni lolo si apo, kailan mo masabi na ano? Kailan magiging parisa dyan? Kailangan legitimate ha, yung other sila, kailangan legitimate. Magiging legitimate yung relationship ni apo kay lolo, matatawag siya ng legitimate lolo or apo pag married yung parents. Pag married yung parents, ibig sabihin yan, legitimate. Pag legitimate, yan ang parasite. Ulit, pag pinatay niya po si lolo, parasite bagad. Hindi, tingnan mo muna kung kasal ng parents. Kasi kung kasal ng parents, ang tawag sa kanila is legitimate ascendants or legitimate ascendants. Parasite yun. Pero ang nangyari, si grandparents, pag si parents na yan, not married, ang tawag sa relationship ng apo sa lolo is illegitimate. Pag illegitimate, not parasite. Ganyan. Ganyan, pag napatayin yung apo at lolo, tingnan nyo muna kung anong relationship. O pagka hindi kasal, illegitimate, walang napanggit sa parasite na kasama yung legitimate ascendant, dapat legitimate lang. Yan. Tsaka lahat yan mga body blood relationship, lahat yan kadugo, maliban. Ang kaisa-isa exception sa blood relationship, spouse. Yung hindi mo kadugo, pero parasite. As long as kasal kayo. Ang tandaan nyo, father, sulat nyo lang ang formula, ang laman yan. Pag father, mother, child, whether legitimate or legitimate, kasal man o hindi kasal yung parents, no problem, parasite talaga. Pag ascendants or descendants, apo o lolo ang nagpatayan, tingnan nyo kung legitimate. Pag legitimate, parasite. Pag hindi, walang parasite, hindi legitimate. Tsaka legitimate. So, yan lang yan kasimple. Parasite. Yan lang kasimple. O, pakipicturan nyo. Or sulat nyo. Yan lang yan ka-basic. Sir, tanong sir. O, tanong-tanong ba din? Para sa stepfather, stepmother. Ano ba din? Para sa stepmother, pati stepfather. Pag pinatay mo yung stepmother, tsaka pinatay mo yung stepchild mo, or pinatay mo yung stepdad mo, ang tanong, di ba sabi ko kanina, sa parasite, lahat yan, blood relationship, blood related ka, maliban sa asawa mo. Asawa lang yung isang exception sa blood relationship. Yung stepfather mo, kadugo mo ba? Kadugo mo ba stepfather mo?
Di ba hindi? O hindi siya parasite. Wala namang stepmother. Ano nakalagay pa dito? Ano nakalagay lang sa formula natin? Father, mother, child, tsaka legitimate ascendant, tsaka legitimate spouse. Walang nabanggit doon na stepfather, stepmother, pinsan, tito, auntie, tita. Walang nabanggit. Kung sino lang nabanggit na tao, dito, yan lang parasite. Wala nang iba. Dito. Yan lang yung buddy. Yan yung facts ha. Sige mga buddy, ito yung facts natin. Pakibasa. Habi and Wapi, kasal. O kasal. Si Habi at Wapi. Karoon sila ng anak. O diba? 80 na ngayon. Si Habi, Pakboy. Nagkaroon siya ng illicit relationship. May kabit si Habi. Ang pangalan ng kabit niya si Kabi. Nagkaroon sila ng anak nila ni Kabi na ang pangalan Ana. It's now 3 days old. Ayan yung facts ha. Yan yung facts natin. Ano ang karamihan pag pinatay ni Habi si Ligachi? Parasite hindi. At tanong ko na, parasite, pinatay ni Habi si Ligachi? Parasite hindi. Parasite, sir. Parasite. Parasite. Anong relationship na ni Ligachi kay Habi? Father and child, sir. Legitimate child, di ba? Kasal. Yes, sir. Number 3, para lang number 2. Para lang. Number 3, what crime if Habi killed si Kabi? Pinatay doon ni Habi si Kabi, parasite hindi. Pinatay ni Habi si Kabi. Parasite hindi. Yes, sir. Ha? No, sir. Parasite hindi. No. O, di ba hindi? Wala namang kabit doon lang nabanggit eh. Kabit niya, kabit. Wala, hindi siya parasite. Next question. Pinatay ni YP si Ana? O pinatay ni YP si Ana? Parasite hindi. No, sir. Hindi, sir. Wala naman silang relationship pa. Anak sa labas asawa niya. Paano pag yung father of Habi killed Ligachi? O tatay ni Habi, ibig sabihin lolo. Pinatay ni lolo si Ligachi. Parasite hindi. Parasite, legitimate. Legitimate ascendant. Yan, di ba? Legitimate na apo. Kasal yun. Si Habi ang YP kasal. Paano naman pag si lolo pinatay si Ana? Apo niya pa rin. Si lolo pinatay si Ana. Parasite hindi. Hindi, sir. Legitimate, sir. Hindi na, di ba? Hindi na siya parasite kasi illegitimate na apo na. Ang sabi, para parasite yung lolo ako, dapat legitimate. Hindi naman kasal si Habi at si Kabi, kabit niya. Walang parasite. Pinatay ni lolo si Ana. Apo niya lang, pero hindi niya legitimate na apo. Illegitimate niya lang na apo. Diba? Eh, paano pag yung edad niya na 71 hours old? Anong karamihan ng pumatay? O paano pag 71 hours old? Anong karamihan? Infanticide, sir. Automatic infanticide. Infanticide. Automatic infanticide less than 72. 72. O pag pinatay ni Ligachi si Ana, parasite hindi. Ang tanong ko lang, parasite hindi. Pinatay ni Ligachi si Ana. Ano niya ba si Ana? Hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, sir. Ano niya ba si Ana? Kapatid talaga, sir. Stepsis.com. Paano si Habi at si YP mayroong legally adopted child namely God? Anong karamihan ni Habi pag pinatay niya yung adopted child niya? Pag adopted child niya, di ba legitimate child niya na yan? Legally adopted child. Parasite hindi. Ha? Homicide, sir. Dapat blood relationship man, sir. Hindi nga. Ang tanong ko lang, parasite o hindi? Parasite Hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, sir. Bakit? Walang blood relationship, sir. Walang blood relationship. Walang blood relationship. Kahit legally adopted, kahit legitimate child niya pa, wala namang blood relationship. Di ba yung exception lang sa blood relationship? Asawa? Yes, sir. Yeah, oh.
Huwag papalito ha, pag adopted child ha. Yes, sir. Hindi sila blood relationship. Sir. Matik, kabisado nyo na yung paresad yun na yung mga pwede yung tanong sa paresad yun na. Alam nyo na. Wala nang malilito. Alam nyo na yung formula. Okay, let's proceed to murder. Ha? Ang pinagkaiba lang naman ng murder sa homicide. Yung murder, may qualifying circumstances. Yan, tinan nyo, alpha to foxtrot. Yan yung qualifying. Isa-isahin natin lang qualifying ganyang kadami. A hanggang Y. Ang tawag dyan, QC. Yan. Qualifying circumstances. Pag wala niyan, homicide lang. Di ba? Isa-isahin natin yung mga qualifying circumstances ng murder. Una, treachery. Pag sinabing treachery, pinatay mo yung biktima mo na walang kalaban-laban. Walang chance yung biktima para ipagtanggol yung sarili niya. Defenseless. Treachery ang tawag dun. Tinira mong patalikod. Ano ba, Sir Dog? Style. Pag binaral mo ng patalikod, hindi man kalaban yun. Di ba? Murder. Ano ang qualifying? Treachery. O tanongin nyo agad, pag murder may qualifying ba? Meron, treachery. Next na qualifying, taking advantage of superior strength. Tinake advantage mo yung superior strength mo. Kasi pag may superior strength, may inferior strength. Sa treachery, wala talagang chance na makalaban. Sa taking advantage of superior strength, nakakalaban yung biktima kahit paano. Na-take advantage ng superior strength. Example, si Dagol, pinatay siya ni Batista. Matik murder. Ang laki-laki ni Batista. Si Dagol, nakakalaban pa rin yun. Kaso, na-take advantage lang siya. Babae, pinatay ng lalaki. Pwede murder. Ano yung quality? Pwedeng take advantage of superior strength din. Mas malakas yung lalaki. Pero depende sa babae. Yung babae si Ronda Rousey, ikaw patayin nun eh. Wala si Ronda Rousey. O depende pa ng sitwasyon. Sa treachery, hindi talaga nakakalaban. 0% chance para makapag-depend. Take advantage of superior strength, nakakalaban yung biktima na take advantage lang talaga ng superior strength. Umakyat sa nyog, kalaban mo may umakyat sa taas ng nyog. May shotgun ka sa baba. Sabi mo laban ka, binaril mong shotgun, patay. Diba treachery, nakakalaban min sa tuktok ng nyog. Depende. With the aid of armed men, pinatay mo yung biktima mo, may nakaalalay sa iyo ng mga tropa mo, armado. O paano mga kalaban yung pinapatay mo kasi may mga armado kang kasamahan, naka-aid sa iyo. Murder. Employing means to weaken the defense. Weak yung, pinahina mo yung depensa niya. Suntukan kayo, kumuha kang buhangin, hinagis mo sa mata niya yung buhangin. Hindi na makakita, weak na defense, pinatay mo. Murder. Pati kaya nilasing mo muna. Nung nalasing na, hindi na makalaban. Weak na defense sa murder. Employing means or persons to ensure. Tanong. Pero yung number 6 po ba, sa may tanong kanina, sir, sa taking advantage of superior strength po ba yan? Saan ba di number? Sa number Ito, 6, sir, ito. sa may... Ito. Yes, sir. What is crime committed if the father of Habi killed Anna? Si Anna, ano siya? Ilang taon? 3 days old. Tingin mo nakakalaban yung 3 days old? Pag pinatay? Nakakalaban hindi. Hindi, sir. O ano siya? Treachery or abuse of superior strength? Anong qualifying doon? Treachery, sir. O treachery. Hindi siya nakakalaban. 3 years old, 5 years old. Walang siyang chance. Pag nakakalaban, kahit paano, take advantage sa superior strength. Kuha mo ba, Day? Kuha mo? Thank you, sir. Kuha. O dito na tayo. Employing means or persons to ensure or afford impunity. Ibig sabihin ng afford impunity, nung pinatay mo yung biktima mo, nagmaskara ka, gumawa ka ng parang para hindi ka makilala, murder. Yun yung ibig sabihin ng afford impunity. In consideration of a price, reward, or promise. Pinatay mo yung isang tao, ito sige, bigyan kita lang ng 1,000, patayin mo si Mayor. Murder, in consideration of a reward. Sabi sa'yo ng nililigawan, sige, sasagutin kita, basta patayin mo si Pedro. Murder, in consideration of a promise. Sasagutin ka niya pag pinatay mo. Murder yun. By means of inundation, ibig sabihin kasagsaga ng baha. Ginamit mo yung baha, tinulak mo sa baha para mapatay. Murder. Sinunog mo, by means of fire. Gumamit ka ng apoy para mapatay siya. Murder. Nilason mo. Murder. By means of explosion, nilagisan ko kayo ng granada, patay. Murder.
By means of shipwreck, gumawa ka ng paraan para mapalubog yung bangka. Murder. Or barko. Shipwreck yan yung shipwreck, pinalubog mo yung barko or bangka. Murder yan. Stranding o mabisil. Yung barko, pinastranded mo. Baka sa gitna ng Pacific Ocean, sinira mo yung makina, nilangoy mo. Bakit sila na-stranded hanggang mamatay? Murder. Sinira mo yung makina. Sinira mo yung release ng train, derailment or assault upon railroad, yung release, sinira mo. Yun yung way mo para patayin. Sinira mo yung release, murder. Tinadyakan mo sa helicopter, sa aeroplano, murder. Walang banner ship. Gumamit ka ng motor vehicle. Motor, binangga mo siya ng motor. Hindi lang, pag sabi motor vehicle, hindi lang siya limited sa motor. Pati rin sa sakyan. Lahat ng motorized, murder. Pero pagka due to culprit, let's say, produce resulting to homicide lang. Pero pag deliberate intent na ginamit yung motor vehicle murder, by the use of any other means involving great waste and ruin, yung napatay mo, pinag-chop-chop yung katawan, pinagkakalat-kalat mo, magiging murder yan. Use of other means involving great waste and ruin. On the occasion of any calamities, sa kasagsagan ng kalamidad, lindol, pinatay mo siya kasagsagan ng lindol, eruption ng volcano, cyclone or ipo-ipo or bagyo, murder. On occasion of epidemic, kasagsagan ng epidemic, pinatay mo, murder. On occasion of any public calamity, with evident premeditation. Pag sinabing evident premeditation, pinagplanuhan. Pag pinagplanuhan mo, sige bukas, papatayin ko na siya, paplanuhin ko. Murder yun, ang tawag doon, evident premeditation ng qualifying. With cruelty, bago mo siya patayin, tatanggal mo yung kuko. Isa-isa mo tatanggal yung kuko, binusan mo ng suka. Sarap. Cruelty yun, torture, murder yun. O di kaya, by outraging or scooping at the personal corpse. Tinanong ko ito kaya, Atty. Beta, nabig sabihin na yan, ng why na yan. Ano ba? Nabangga mo yung isang tao ng motor due to negligence. Homicide lang sana. Reckless, imprudence, resulting to homicide. Kaso lang nakita mo yung napatay mo, yun yung mortal mo ng away, inagaw niyo yung ex mo dati, pinagpapakyuan mo yung bangkay na napatay mo, dinuraan mo sa mo. Inasolto mo yung bangkay, magiging murder yun. Yun yung ibig sabihin ng scooping at the personal corpse. Mga person. Lahat yan mga buddy, qualifying. Pag wala sa nabanggit, homicide lang. Yun yung unang tanong natin kanina. O dyan, drinking session. May nakita ba kayong qualifying circumstances ng murder dyan? Meron, wala? Wala sir. May nakita ba kayo? Ano nabanggit? May nilason ba dyan? May treachery ba dyan? Wala namang nabanggit eh. Pag walang nabanggit na quali, homicide lang. Yan yung mga quali o ba kabisado nyo. Yung familiarize nyo yan, ganyan kadami. Yung homicide tsaka murder, paras lang naman may intention yan. Paras yung intention. Ito elements ng homicide. That a person was killed. Ay, dito pala mga di. Sa murder pala, ito tingnan yung last paragraph. The killing is not parricide or infanticide. Saan mo, nilason mo. Nilason mo. Murder sana. Kaso ang nilason mo, tatay mo, magiging parricide. Kahit may qualifying siya, basta huwag lang daw parricide or infanticide. Nilason mo, pero ang nilason mo less than 72, infanticide. Diba? Sinunog mo, nag-isa mo ng granada, murder sana, pero ang nag-isa mo ng granada, nanay mo, tatay mo, legitimate mo na lolo, magiging parricide. Walang kwenta yung qualifying circumstances pag natamaan yung elements ng parricide at infanticide. Tandaan niyo yan. So, homicide, tinan nyo, may namatay, person was killed, that the accused killed him without any justifying circumstances. Na-discuss ko na yung justifying circumstances sa set A nyo, di ba? Yung justifying circumstances sa self-defense, defense of relatives, defense of stranger. Panoorin nyo, kasi hindi pa napanood ng set A, panoorin nyo doon sa book 1. Nasend ko na rin yung book 1. Set A, panoorin nyo yung set A. Nandun na, himay doon. Kaya hindi ko na na-lecture yung book 1 kasi pulay doon na yun. Himay na yun sa set A. Kayang oras natin. Yung accused daw, yung accused. Wait lang. Tanong-tanong ba din? Wait lang, tapusin muna. That the accused killed him without justifying circumstances. Pati sabihin, napatay na ako sa yung biktima nang walang self-defense, walang defense relatives, defense stranger, walang ganun. Nang walang justifying. That the accused had the intention to kill, which is presumed. Ibig sabihin sa homicide, may intention. Kaso yung intention, presumed. Nasa reckless, napangga mo yung tao, reckless imprudence resulting to homicide. Once na andun yung bangkay ng tao na napatay mo, automatic kung may bangkay, automatic may intention ka. Ang tawag sa intention is presumed intent. Once may napatay ka, automatic may intention. That the killing, dapat walang qualifying ng murder, walang qualifying sa ng murder, hindi siya parricide at hindi rin parricide. Homicide lang.
O yan yung homicide. Na wala siyang qualifying circumstances ng murder, ng parricide tsaka ng infanticide. Tanong mo rin. Tanong ko lang po yung, sa may Macboard po kasi namin, nakita ko po yung, yung kay Nuesca po, yung, ano po ba yun, yung double murder po, taka yung 2 pounds. Ano po ba sir yung pinagkait? Kay Nuesca, ano kaya? Ano yun? Double murder. Ano ba ang krimen? Ano bang nasa? Double murder pa o double homicide? Hindi ko alam, hindi ko nabalitaan yung kaso dun eh. Depende yan sa investigador kasi kung may nakita siyang quali. Ano sa tingin niyo yung kay Nuesca? May qualifying ba doon? Tingin niyo may qualifying? Kung murder, ano ipapasok niyo na qualifying doon? Kung murder nga. Murder ba? Hindi ko nabalitaan eh. Kung murder, ano kaya yung qualifying na pwede niyo ibigay doon? Ito, cruelty. Yan. Di ba, ilang beses yung ba pinagpaparil yun? Ilang beses, cruelty na yun. O kaya murder siya, double murder. Sa magina. Gets siya ba? Di ba cruelty yun? Kung minaril yan ng tig-isa, homicide sana, wala namang quali. Ilang beses siya pinagpaparil. Naging may cruelty na quali. May murder siya. Kuha ba? Di kuha? Tingnan nyo lang para maging murder, maghanap kayo ng qualifying circumstances ng murder. Sir. Gets siya ba? Gets? Tanang-tanang sa gitba na. Sir, halimbawa, sir, may isang nanay na nakasakay sa tricycle, sir. Kasama yung anak niyang 2 days old. Na-aksidente sila, sir. Nabangga ng truck. Sir, mananagot ba yung driver ng truck ng kasong infanticide or reckless imprudence lang, sir? Ilang taon? 2 days old, sir. Ilang araw? 2 days 2 days old? old ba? Parricide tuloy. Infanticide kasi less than 3 days. Reckless imprudence resulting to infanticide. Kahit accidente lang. Parricide pa rin. Parricide pa rin ba? Ang tanong, aksidente? Anong klase ng aksidente? Kasi may tinatawag tayo na dulo at kulpa. Nabangga Yung ng aksidente truck. na yan, may kapabayaan na sa driver. Ganito yun, oh. Meron na kasi tayo tinatawag na pure accident. Kung kasalanan nila ba, nakastay lang yung truck, silang bumangga sa truck. Wala pa na nabutan yung truck. Kahit aksidente. Wala siyang dulo, wala rin kulpa. Pero pag siya nakabangga due to negligence, dahil kapabayaan niya, nabangga niya, ba? Reckless imprudence resulting to infanticide. Pero ang accident talaga, silang bumangga sa truck, wala. Pero ang truck ang bumangga, dahil sa kapabayaan ng truck driver, reckless imprudence resulting to infanticide 2 days old. Thank you, sir. Thank you. Ano po, sir? Thank you, sir. Banat, tanong. Sir, yung one sir, intent ko na sunugin yung bahay lang sir. Pero di ko alam na may tao pala sa loob sir. Ano pala yung Namatay yung tao? Sir? Yes sir. Namatay yung tao? Okay, ganito yung mga balik. Manik. Ang intention mo lang, sunugin ng bahay. Wala kang intent to kill. Ang intention mo lang sunugin ng bahay. Kaso mo di mo alam, sa loob ng bahay may natutulog para namatay. Ang magiging krimen mo na is arson lang. Sir, ano nangyari? Ba't may namatay? Ano nangyari? Yung namatay, consider lang siya special aggravating. Tataas lang yung penalty mo kasi may namatay. Arson pa rin. Kaso papataas yung penalty. Pero kung ang intention mo sa loob, yung intention mo talaga patayin yung tao, ang purpose, ang means mo, pamaran mo para patayin siya, sinunog mo yung bahay, murder. By means of fire pa yan. Murder by means of fire. Kung ang intention mo patayin siya, gamit ang pagsunog, murder. Ano ang qualifying? Fire. Pero pag ang intention mo lang sunugin ng bahay, aso may namatay sa loob, di mo alam, arson lang. Ano ang mangyari sa matay? Maging aggravating lang siya sa arson, tataas na ang penalty ng arson. Ganun yun, depende sa intention mo. Kuha ba di kuha? Yes sir. Kuha sir, kuha. Di ba po paano arson with homicide sir? Ano ba di? Arson and murder sir. Or homicide. Ano? Arson Ano? sir, hindi ba papasok doon? Arson with homicide. Walang ganun ba di? Walang ganun na krimen. Walang ganun. Walang complex crime na, walang special complex crime na arson with homicide. Arson lang talaga. Ang nangyari dun sa homicide, aggravating lang, tataas na yung penalty sa napatay. Walang ganun na crime. Observe na, sir, yung...
Oo, ma-absorb. Ma-absorb yung patay sa arson. I-absorb ng arson yung namatay. Naging aggravating. Paano po, sir? Paano sir pag nasunog tapos umulan? Ano ba di? Nasunog, tapos umulan? Yun ba yung frustrated arson? Wala. Yan ba yung tatawag niya? Dahil di ba naging issue yan sa TikTok? Maging issue di ba yung putangin ng frustrated arson na yan? Yes, sir. May frustrated arson ba, sir? Sir, paano kung pinatay mo na sa pagod sunog? Wala. Ganda ba din makinig ah. May frustrated arson doon. Di ba na naging sikat yan? Ang sagot ko doon merong attempted, frustrated, tsaka automated arson. Ganito yan. Kumuha ka ng ano, may lighter, sindihan mo na sana yung gas kasi may dumating na pulis, tumakbo attempted lang, wala man lang nadampian na sunog. Pero, nasunog yung bahay, kahit hindi nasunog lahat ng bahay, kahit bubong lang nasunog, kahit pader lang, kahit slight burning lang, automated arson. Kahit konti lang nasunog sa bahay, kahit konti lang talaga na portion, consummated arson. Yung frustrated arson, nagkakaroon ng may ano ka basahan, may basahan ka, inipon mo yung mga basahan sa gilid ng bahay. Tapos, binusan mo ng gasolina yung basahan, sinindihan mo yung basahan, ngayon yung mga basahan na nasunog, hindi pa nakaabot dun sa building, hindi pa naabot yung building, nakapula na agad ng tao, frustrated arson, nagkakaroon ng frustrated. Pagka gumamit ka ng basahan, yung basahan, tinabi mo dun sa building, hindi pa umabot yung apoy, basahan pa lang nasusunog, basahan pa lang hindi pa umabot dun sa building, napula na yung basahan, napatay na, frustrated, arson, yun yung frustrated. Pero pag nasunog, kahit konti, yung patay, consummated na agad, pag nadampian ng sunog, kahit konti, kahit hindi natupo. Kasi sabi ni Buddy, na nasunog, tapos umulan, mati consummated na, kasi may nasunog na kahit konti. Wala. Tanong sa'yo. Tanong. Sige, tanong. Sir, yung... For example po, sir. Sige. Isa-isa lang. Angie, ano na Angie? Ano po, Angie? sir, for example po, sir, galit ako dun, sir, sa isang tao na yun, sir, tapos pinuntahan ko siya, sir, Sino sa galit bahay ka? nila, tapos hindi ko pala alam, sir. Galit ka sa Hindi ex ko mo? pala alam, sir, na patay na yun. Hindi ko alam, sir, na patay na pala, sir, yung tao na yun, sir, tapos since na hindi ko alam, sir, Sinaksak mo? pinagsasaksak ko siya, sir, sinaksak ko siya, sir, tapos kung ano pang ginawa ko, sinunog ko pa yung katawan niya, sir. Anong kaso ko dun, sir? Patay na yung tao. Patay na yung tao. Tapos gusto mo siyang patay. Hindi mo alam na habang sinasaksak mo, kala mo tulog lang, patay pala. Kaya mo bang patayin yung patay? Kaya mo patayin yung patay? Di ba hindi? Ang krimen doon is impossible crime. Impossible crime of order. Balikan mo yung book 1 ha. Sa set A natin yung book 1 doon na-discuss na himay ko yung impossible crime doon sa book 1. Impossible crime of order. Nalito lang ako, sir, kasi may nakita ko, sir, sa TikTok, sir, na ang sagot nila, sir, malicious mischief, sir. Baka sa bangkay? Yung bangkay daw? Kasi property na daw, sir. Walang ganon. Pag yung patay na, akala mo, yung intention mo talaga is patayin, pero hindi mo alam na patay na, impossible crime of murder. Kasi murder, tulog, treachery sana, murder, kasi treachery, tulog. Impossible crime of murder, ang pinaka-the best answer doon sa situation. Opo, sir. Kasi, sir, marami pinagkalaban nila, sir, malicious mischief daw. Hayaan yan sila lumaban. Dito tayo sa boards ba, ang sagot ko sa board exam yung tinuturo ko. Hayaan nyo sila. Mga at least tayo lang papasa, Kaya mga problema nila yun, hindi natin yung problema kung hindi nila tatanggapin. Bakit? Bawag kayo magpapaniwala gano'n sa TikTok. TikTok lang naman yan. Hindi naman yan academe. Ang daming mga kabulastugan din dyan sa TikTok, Hayaan mo sila.
Hayaan mo sila magabol sa'yo, di ba? O, sa'yo tanong. Pwede magtanong? Aldrin. O, sige, Arsenas, tanong. Sir, kapag yung question yung at yung nag-question kanina si Bayo, yung babae, sabi niya, yung patay, ay yung papatay niya daw yung isang tao pero hindi niya alam is patay na. Ang sagot niya sir is impossible crime of murder. Di ba sabi nila sir, ang patay na yung tao, makikonsider na yun is na bagay, kaya yung nagiging malicious mischief. Ay, yung patay na naging consider na sa bagay, kaya naging malicious mischief. Yes sir. Ngayon ko lang na-encounter yan, ha? Ngayon ko lang na-encounter yan, ha? Ngayon ko lang na-encounter yung ganyan. Yung patay. Baka pwede. Pwede siyang maging consider as bagay. Pwede siyang makonsider as bagay. Pero yung, kung alam mo na, diba alam mo na napatay na, tapos, pinagtripan mo pa yung patay, baka pwede siya sinasabi mo malicious mischief kung alam mo na patay na yung pinagtitripan mo. Pero kung hindi mo alam na patay na pala yung patay, tapos gusto mong patayin, impossible crime of murder. Ganun yan, buddy. Thank you sir. Observe. Tanong. Paka-sentence lang yan, sir. Anong sir? Ha? Tanong. May intention lang pagkatalo, sir. Oo, sentensyon. Tsaka sa knowledge, dapat alam niya na patay. Kasi kung hindi niya alam na patay, impossible crime of murder. Kung alam niya na patay na pinagtitripan niya, alam niya na patay na eh. Baka pwede siyang pumasok kung sinasabi ni Buddy, baka pwede, ang pagkakalam ko. Na-encounter na kasi namin yan, sir. May pinatay ka na? Napatay? Hindi, sir. According, sir, sa attorney na nag-explain sa amin ng ganyan, sir, ay magiging malicious mischief lang po yan, sir, pag tulad ng binigay niya na example na doon sa Embalsamador, sir, ba? Natripan na niya lang yung isang dalaga na namatay. Magiging, lahat ng ni-rape niya po, sir. Pero, baka pwede. considered as malicious mischief, sir, kasi lahat ng mga namatay na body is magiging isang object naman, magiging isang object po lang, sir. Property na siya. Tama. Kaya ang sabi ko, pwede siya maging malicious mischief kasi alam mo na napatay ang pinagtitripan mo. Alam niya na. Doon nagkatalo kasi sa kung alam mo ba hindi. Kasi doon, sa sinasabi mo, tama yun. Pwede, sabi ng attorney, malicious mischief kasi yung embalsamador, alam niya na napatay. Pinagtitripan niya. Yung sinasabi natin kanina, hindi niya pa kasi alam na patay. Gusto niya patay na hindi niya na impossible crime of murder. Sa knowledge. Tama yun. Sa intent lang po. Ano ba yung tanong ba? Sir, paano sir pag yung embalsamador ay nirape niya yung patay? Doon nga pwedeng pumasok sa malicious mischief. Diba, necrophilia? Yun sinasabi ni Buddy kanina eh. Kasi yung patay, consider siya as property, pinagtripan niyo pa. Baka pwede siya pumasok sa, pwede Hindi ako sure, hindi ko pa kasi na-encounter. I-confirm nyo lang sa lawyer. Pero sabi ng lawyer, malicious mischief. Ganon. Di ba ang tawag doon sa act na yun, necrophilia, sa human behavior? Ang tawag sa act, necrophilia. Baka ang tawag sa crime niya is malicious mischief. Possible, di lang ako sure Hindi lang ako sure. Ayaw ko Sabi po yan ng attorney, sir. Di attorney na yun eh. Wala tayong magagawa. Attorney na nagsabi. Malicious mischief. Kung alam niya na kasi namatay. Slander by deed, sir, sabi sir. Slander by deed. Slander by deed. Paninirang puri sa pamamagitan ng gawa. Discuss natin mamaya ang slander by deed. Mahagip. Matatamaan yan. Doon natin malalaman sa elements ng slander by deed. Tanong. Sir, question. Gege. Sir, habang natulog yung bakla is napilasyo nung lalaki, anong kaso kapag yun siya? Natutulog yung bakla? Yes, sir. Tapos napilasyo, sir. Natutulog yung bakla, tapos pinasubo ng lalaki yung burat niya doon sa natutulog na bakla? Kamsim, sir. Kamsim. Yes, sir. Gawain mo yan, Rape yun rape. Mamaya discuss natin yung rape. Discuss natin mamaya. Sexual assault.
Mamaya, discuss natin yung rape. Madadaanan natin yan. Crimes against person din yan. O, tanong pa, tanong. Mahilig ka sa chupapi mo niya, 150 ha. Tanong. Sir, patanong. Sige, tanong mali, tanong. May posibilidad pa, sir, na tanungin doon sa exam yung mga penalty kung ilang years sa bawat Wala, crime. malabo. Kasi yung penalty, sinabi sa kanya ng lawyer na na mentor ko dati, malabo na itanong yung penalty. Kasi hindi yan trabaho ng criminologist yung penalty. Trabaho yan yung third pillar. Hindi naman tayo magiging judge Kasi yung penalty ang nagbibigay ng judge. Huwag kayo mag-memorize ng penalty, mababaliw kayo dyan ang daming article, kabisado yun na ng penalty. Sayang oras, ano na yung body, hawak nyo lang kabisado yung penalty. Malabong itanong. Ano yung penalty ng homicide? Ano yung penalty ng murder? Walang ganun sa board. Huwag yun ang kabisado yun yan. Hindi natin trabaho yan. Trabaho ng judge yan. Sa bar, pwede. Sa bar exam, pwede itanong, pero sa board, medyo malabo. Kahit sa bar nga daw, hindi tinatanong yan eh. Hindi tinatanong sa bar yung penalty, mas more pa sa board. Tanong. Sir. Sir, okay pa rin po ba pag makapasok sa top 10? Ano? Ano ba di ano? May 10K pa rin po kapag makapat sa national top. Walang problema, 10K. Makapasok kayo top 1 to 10, bigyan ko 10K. Pag may nakapasok ng burst ban yan. Yun lang kasi kaya ko, hindi naman kagaya ng mga representer na 100,000. Mahirap yun, wala akong ganun kalaki. Kaya 10K lang. 10K lang, sir. Totoo yan. NMAX, sir. Ha? Pwede na kunin ka pang lecturer Eh nga, NMAX. Mahal lang NMAX. 160,000 yun. Sir, kahit may representer na, sir. Sir, kahit may representer. Kahit may representer. Ang mangyayari kasi nga, buddy, pag binigyan kita na, nag-top 1 ka, tapos may representer ka, siyempre, i-recognize kita sa post ko. Kung post kita, top 10 ko to, top 10 burst ba to, 10K. Yung representer mo, magagalit yun. May harap na. Kung saan mas malaki ang bayad, doon ka. Wag ka na mahingi sa akin, doon kasi mas malaki, di ba? May tanong ako, sir. Mga pera. Hindi ka ba nagbibigay Saan ka sa 10K ka o sa 500,000? Doon ka na sa isa. Kahit shout out lang, sir. Sir. May tanong ako, sir. Di ka ba nabibigay ng COE, sir? Nang? COE? Ay, ngayon, buddy, hindi pa registered tong center ko sa online. Bawal pa ako magbigay. Kasi hindi pa legitimate. Hindi pa siya legitimate. Meron kasing ibang school, sir, na hindi binibigyan ng credentials pag hindi nakapag-level. Bawal yan eh. Bawal yan. Pwede yung reklamo sa PRC, sa region nyo sa PRC. Pwede yung reklamo yung din dyan pag hindi nagbibigay. Bawal yun. Ako nga self-review lang. Self-review lang ako dati. Wala namang review center. Wala namang COE. Diba? Bawal yun, pero buwan ko sa iba. Reklamo nyo. Pero kung wala, mag-enroll kayo sa review center para mabigyan nila kayo. Hindi pa ako kasi pwede magbigay. Kawawa yung iba, no? Ay, proceed na tayo. Sa ano tayo? Papa tayo dun, ah. Kung ano yan. Possible crime. Punta naman tayo dito sa death. Death or physical injuries inflicted under exceptional circumstances. Ito. Nakapatay ka, death, or nakapag-inflict ka ng physical injury, pero exempted ka sa parusa ng killing na yun. Kailan nangyari yan? Yan o. Total legally married person, legal married person. O di kaya yung parent, yung tatay, nanay, surprises his spouse, yung asawa niya, nahuli niya. Yung asawa niya, o di kaya yung daughter niya, yung anak niya na babae, tapos yung edad ng babae is under 18, nahuli niya, at yung anak niya na babae na yun, under 18, nakatira sa poder niya, nahuli niya na yung sexual intercourse sa ibang lalaki sa bahay nila. Pagpasok na ng pinto, uy, tangina mo, ba yung asawa mo, iniit na ng iba. Napatay mo yung asawa mo, pati yung kalaguyo niya, death to, pero exempted ka. Diba, ganun? Pag nahuli mo sila sa sexual intercourse, hindi kaya yung daughter mo, pag
Pag pasok mo, gago, iningit ka na dyan ng jowa mo, binaril mo. Yung jowa patay, exempted ka. Pag nabigla ka, nabigla. Sa daughter mo naman, dapat under 18. Hindi pwede yung 18. Under 18, tsaka nakatira sa poder mo. Under 18 niya, pero doon nakatira sa poder ng lolo, hindi pwede mag-apply yung 247. That equals any or both of them na patay niya. Huwag lang siyang nag-promote, hindi siya dapat nag-promote sa pagiging prostitution ng asawa niya or anak niya. Ayan yung 247. Tandaan niyo, sexual intercourse. Ito yung pangit sa batas na ito. Gagawin itong batas natin. Pagpasok mo ng bahay, nakita mo yung asawa mo at yung kalaguyo niya, hubot-hubad lang. Pag pinatay mo yun, hindi yun mag-apply yung exception. Kasi nakahubad lang. Ano lang siya, sa bukuan niya, ano lang siya, mitigating lang siya. Mababa lang yung penalty, pero hindi siya exempted. Antayin naman sexual intercourse. Dapat sila, nagsisex talaga sila. Pag nauli mo, dapat nagsisex. Kung nakahubot-hubad lang, hindi mag-apply si 247. Gets nyo ba? Gets nyo? Si 247. Okay, tanong. Tanong, sir. Okay, tanong. Yung underage sir, pag napatay ng, sir, ng parents. Exempted ba yun, sir? Exempted yung parents. Exempted yung parents. Di ba parasite sana? Parasite anak mo eh. Kaya so exempted ka sa penalty ng parasite. Kasi na-surprise ka. Kasi ino-honor ng batas yung naramdaman mo. Diba? Kahit sino namang tatay, makita mo yung iniiyot na yung asawa mo dyan. Di ba mandidilim paningin mo? Dahil lang dilim yung paningin mo, napatay mo, ino-honor ng batas yung kaya exempted ka. Exempted ka sa parasite. Or di ka sa homicide dun sa kalaguyo. Tanong. Ulit daw. Number 1, sir. Ha? Ulit, sir. Number 1. Ito. That a legally married person or parent o yung asawang lalaki o di kaya yung mga magulang, surprise na bigla na nakita niya yung daughter niya or yung asawa niya na ipagtalik sa iba. Yan ang committing sexual intercourse. Yan yung number 1. Pagpasok na ng bahay, na-surprise siya na bigla, gago, inihiyot na ng iba. Napatay niya. Exempted siya sa parricide or homicide. Yan lang yan. Paano yung kunyari, yung ignominy? Yung concert, nominy. ano ba din? Ignominy? Yung Pag sinabi kasi, yes, sir. pag sinabi kasi ignominy body, isa sa mga isa sa mga special aggravating circumstances, for example sa rape, moral suffering kasi may ignominy, moral suffering or psychological suffering. Na-rape mo yung babae, sa harap ng asawa niya, tataas lalo yung penalty at doon ignominy. Di kaya after mo ma-rape yung babae, yung vagina niya nilagyan mo ng putik. Ignominy ito, moral suffering, may aggravating yun lalo. Yun yung ignominy. Moral torture, parang gano'n siya. Grabe, sir. Tumulto sa prey. Pag sinabing tumulto sa prey mga buddy, ayan na, riot. Riot tuloy. Rumble. Yan, Royal Rumble. Yan lang yung point ng tumulto sa prey. Rumble. At least 4 persons must take part in the prey. Ibig sabihin prey, Royal Rumble. Yan yung, basta yan lang yung tumulto sa prey, Rumble, nagkarambulan. Yung 251, death cause na tumulto sa prey. Hindi siya homicide. May separate na batas sa Article 2. Ano mga elements? That there be several person. Merong several na tao. They did not compose groups organized for the common purpose of assaulting and attacking each other. Dapat yung several person na yun, hindi sila grupo-grupo. Hindi sila nag-compose ng grupo. Ako dugo gang. Siya, sige gang, nagpatayan. Wala, hindi yan pasok sa tumulto sa prey. Kasi dapat hindi sila bumuo ng grupo. That these several persons quarreled and assaulted, nagsaksakan, nagsuntukan, gina-confuse and tumultuous manner. That someone was killed, may napatay doon sa prey. Ngayon, that it cannot be ascertained who actually killed the deceased. Hindi ma-sure kung sino talaga ang nakapatay kasi rumble.
that the person or persons who inflicted serious physical injury or used violence can be identified. No, ganda yan, ganda yan. Saan kaya susulat to? Ito to. Si A. Mga sa bar. Si A. Oh, dapat hindi sila nag-compose ng grupo. Si A, nasagay niya si B sa bar. Si B na yan, napikon. Pagsuntok niya kay A, ang natamaan si C. Si C ang natamaan. Si C naman, gaganti kay B, pero natamaan si D. Si D. Si D, gaganti siya kay C, ang natamaan si E. Gumanti si E, ang natamaan si F. O, ganyan nangyari, walang grupo. Hindi sila nag-compose. Ang nangyari, nagkampihan itong tatlo. Nagkampihan din itong tatlo. Nagrambol na sila. Nagrambol. Na nagkaroon ng karambulan. Ang nangyari, sinaksak ni A si D, sinaksak ni C si D, sinaksak ni E si D. Namatay si D. Pero hindi sure kung sino talaga ang kaninong saksak ang kaninong saksak ba ang pumatay. Kasi pag alam mo kaninong saksak pumatay, homicide lang ba? Saksak na A ang pumatay? O homicide kay A. Pero lahat yan sila si A, si C, tsaka si E. Lahat sila sumaksak, di namatay si D. Hindi sure kung sino ang nakapatay sa kanila. Lahat sila si A, si C, tsaka si E. Si A, si E, tsaka si D. Liable sila sa 251. Death cause sila tumulto sa prey, hindi homicide. Hindi ko ma-yung... Pero palas lang. Ay, commute, mute. Death cause sila tumulto sa prey. Hindi homicide. Tatlo sila si A, si C, tsaka si E. Yan yung krimen nila, hindi homicide. Dapat hindi sure kung kaninong saksak. Kasi pag nalaman kung kaninong saksak ang pumatay, siya lang. Itong si dalawa, si C, serious physical injury lang, si serious physical injury lang, si A homicide. Kasi ang alam na kasaksak niya yung pumatay. Pero pag hindi sure, sa kanilang tatlo kung yung saksak, death cause na tumulto sa prey, ang krimen, hindi homicide. Para sa naman ang penalty na homicide to. Reclusion, reclusion temporal. Ganon yun. Gets niyo ba? Yung 251, death cause na tumulto sa prey. Gets niyo ba? Yes, absorb, sir. Sir. May ganun palang krimen, hindi pala lahat ng pagpatay, homicide. May death cause na tumulto sa prey pala. Yan lang yung point ng 251. Yan na yun, na-discuss ko na. Hindi yung pinaliwanag ko. What if a fight ensued between 10 Kamote Gang and 10 Busy Boys? Ito, hindi na to siya papasok sa tumulto sa prey kasi grupo-grupo na sila eh. Bumuto, may gang na talaga sila. Hindi na, no. The crime would be homicide or murder na. Hindi na death cause yung tumulto sa prey kasi bumuo na sila ng grupo nila. Grupo na. Dito kanina, hindi naman sila grupo. Bigla lang silang nagtulungan on the spot. O kung merong death cause, tumulto sa prey, meron din physical injury. Inflicted. Paras lang din ang sitwasyon. Ito kasi namatay. Ito ba? Si A, nagkasagian, hanggang ganito pa rin. Lahat ng sumuntok dito kay D, si A, si C, tsaka si E, lahat ng sumuntok dyan, hindi sure ba na nagkakaroon siya ng physical injury. Hindi sure kung kaninong suntok talaga yung sa kanya, nakapag-cause ng physical injury. Lahat ng sumuntok, makakasuhan ng physical injury is inflicted in a tumultuous sa prey. Yung tumultuous sa prey, yung nagrambulan. Yeah! Batak na si Buddy, nakakabatak pa mang review. Nag-hallucinate din ha. Meron palang krimen na ganito, giving assistance to suicide. Yes. By assisting another, ito may dalawang punishable act. By assisting, acts punishable as giving assistance to suicide. Meron palang ganyan, no? Pero wala pa akong nababalitaan na kulong dahil dito eh. Pero meron palang ganyan krimen. Number 1. By assisting another to commit suicide, whether the suicide is consummated or not. Tinulungan mo pakamatay yung isang tao, natuluyan man siya, na-consummate man or hindi, natuluyan man siya, hindi, patay ka, 253. Giving assistance to suicide. Tropa mo. Na-broken yung tropa mo, na-broken. Sabi niya, tol, na-broken ako. Hindi ako sinagong niligawan. Ang ina mo, na-broken ka, hindi mo naman girlfriend, ligawan mo.
Diba? Niligawan ko lang na broken ka na. Siyempre, sinabi na hindi ako broken. 10 years kong niligawan. Gusto ko magpakamatay, pre. Sabi siya ng tropa mo, gusto nila magpakamatay. Dahil mabait kang tropa, tinulungan mo magpakamatay. Tulungan mo magpakamatay yung tropa mong broken. Kumuha ka ng tali, tinali mo sa taas, nilagay mo sa leeg niya. Pagkalagay mo sa leeg niya, sinipa mo na yung, selfie mo na bago magpakamatay. Pinost mo sa Facebook. O pagtapos ng selfie, sinipa mo na yung upuan. Pag sinipa mo sa upuan, nalalambitin na yung tropa mo, di ba? Mga 2 oras kung nakalambitin, umuwi ka na. Diba? Yung pala, pagkaabot ng janitor, ay nakita mo yung nakalambit, binaba ng janitor. Tapos ang pinulsuhan niya yung tropa mo, 2 oras na nakalambit, buhay may pulso pa, dinala sa ospital. Pagdala sa ospital, na-revive na buhay. Yung tropa mo nagpakamatay, may krimen ba yung tropa mo nagpakamatay? Wala, hindi siya kulong. Attempting to commit suicide is not a crime. Nulum crimen nula po na sinilehe. Walang krimen pag walang batas. Wala namang batas na nagpaparusa. Wala namang batas na nagsabi ng krimen ng krimen. Pa-mute, bali pa-mute. Wala namang, wala namang krimen, wala namang patas sa nagsasabi ng krimen ng mag-suicide. Yung tropa mo na na-revive, nag-suicide pero hindi siya kulong. Ikaw na tumulong, kulong ka, di ba? You know, consummated or not, natuluyan man hindi, once sa tumulong ka, patay ka. 253. Tapos na kulong ka na, binisita ka na ng tropa mo dun, Try, dalang ito ng pagkain. Ina mo kulong ka ngayon, tinulungan mo pa. Yung tropa mo na nagpakamatay na nabuhay, hindi kulong. Ikaw na tumulong, ikaw pa ang kulong. Diba? Ito pa, lending his assistance to another to commit suicide to the extent of doing the killing himself. Dito naman, nagbigay ka ng assistance hanggang siya na mismo pumatay sa sarili niya. Kasi dito, kung tinulungan mo siya magpakamatay, dito, nagbigay ka ng assistance para siya na mismo pumatay sa sarili niya, patay ka pa rin sa 253. Pero bro, okay na po. Hindi ako sinagot ng girlfriend ko. Ito, 100. Bumili ka ng Sunrocks doon inumin mo. Kinuha niya 100. Ininom ng gago mong tropa, patay ka din 253. As giving. Ba siya na mismo pumatay sa sarili niya kasi nagbigay ka ng assistance. Yan mo ng lason, binigyan pambili. May ganun palang krimen, Illegal discharge of firearm, bali simple lang to. Is committed by any person who shall shoot at another with any firearm. Elements. That the offender discharges sa firearms against or at another person. Tinutukan mo ng baril, pinaputukan mo. That the offender has no intention to kill that person. Tinutukan mo ng baril, to shoot. Tinutukan mo ng baril. Binaril mo lang pinaputukan mo lang pero hindi mo pinatamaan. Ito yung krimen mo, illegal discharge of firearm. Binaril mo lang pero hindi mo pinatamaan, illegal discharge of firearm. Pag binaril mo sa taas, alarms and scandal. Pag binaril mo na wala kang intensyong patamaan, illegal discharge of firearm. Pag binaril mo na wala ka namang intensyon pero natamaan talaga, physical injury. Pag binaril mo na may intensyon ka pero hindi namatay, nadaplisan lang, attempted homicide. Kuha niya ang pagkakasunod-sunod. Nagpaputok ka sa taas, alarms and scandal. Nagpaputok ka sa kanya, wala kang intensyon patamaan, hindi natamaan, illegal discharge. Nagpaputok ka sa kanya, wala kang intensyon patamaan, pero natamaan talaga, attempted, physical injury. Tinutukan mo ng baril, may intensyon kang patamaan siya, may intensyon kang patayin siya, pero nahagip lang, hindi siya na fatal, attempted homicide lang. Gets niyo ba? Gets niyo mga buddy? Sir, tanong sir. Tanong. Sa Article 253 kanina sir, kunwari sir, balik, 253. Giving assistance to society, sige, tanong. Pumiram sa'yo ng tali yung tropa mo sir, pero hindi mo alam sir na gagamitin niya sa pag-suicide. Wala na buddy. Kasi wala kang knowledge na magpakamatay siya. Malay mo na pinahiramit ng tali, tatali mo lang naman sa titi mo. Hindi mo alam na ibibigti niya pala. Wala, hindi mo alam. Dapat alam mo na gagamitin niya sa pagpapakamatay. Dapat alam, may knowledge ka. Yun lang yung buddy, yun lang. Bakit may nangyaram pa sa'yo ng tali?
Alam mo ang bibigti tropa mo, bigyan mo ng tali, patay ka kung alam mo. Nagamitin na sa pagbibigti. Tanong sir. Tanong. Sir, what if magpapakamatay ako sa building, sir? Wag mo na, gubol exam ko, papakamatay ka. Kunyari lang. Tatalon ako sa building, sir, magpapakamatay ako, sir. Then, Tapos, di ko na nakatalon na ako, sir. Then, di ko inasaan na may nadaganan ako na tao, sir. Patay. Sir, nabuhay ako, sir. Ano yung... Okay, ganito yan. Attempting to commit suicide is not a crime. Ha? Doon sa krimen, nag-attempt ka na mag-commit ng suicide, hindi naman krimen yun. Kaso nag-iba yung resulta, may natamaan ka, may nakamatay. Ang tanong, masisisi ka ba sa homicide? Ang sagot doon ba, di ko ako sasagot nyo na, at the moment, attempting to commit suicide is not a crime. Attempting to commit suicide. Tapos pagtalon mo sa building, napatay. Ikaw nabuhay. Ba, hindi ka mananagot sa homicide. Ha? Pero meron kang tatawag na civil liability. Palibig mo yung napatay mo, pero wala kang criminal liability doon. May civil liability ka lang. Yun yung sasagot. Nadaanan ko na rin yan. Nung nag-review ako, na yan din yung tanong ko. Pero yun yung sagot. Di sa research ko, wala kang attempting to commit suicide, ha? Yung napatay mo, wala kang pananagutan doon criminally. Pero civilly liable ka. Bayaran na yun, malabing ka. Tingnan mo sa sa set A. Sa set A, book 1 natin. Naimay ko yan doon. Kung paano yung rason. Sa set A, book 1, panoorin nyo ulit. Huwag nyo pababayaan yung set A. Masterin nyo pa rin yun. Madami kayong mga pulot doon. Ano nyo yun? Na-discuss ka doon. Tanong. What if, sir, si Pedro yung magsusuicide? Pinirusyan niya si Juan, sir. At tinutukan ni Pedro ng baril si Juan, sir. Kung hindi siya mag-assist, sir, papatayin ni Juan si Pedro, sir. Ang tawag doon ba, si Juan, patayin mo ako, hawakan mo ang baril. Hindi mo ko papakainin kang mabarilin ko. O, ganun ang style. Si Juan, ang tawag doon ba is sa Jimaa, yan sa Jimaa. Ang tawag dyan is Fear, sir. oh, very good. Uncontrollable fear. Uncontrollable fear. Ano siya? Isa sa mga exempting circumstances. Makakasuhan siya, pero ang depensa niya, uncontrollable fear. Tinututukan siya eh. Diba? O, uncontrollable. Very good. Siya nagsabi ng controllable. Na-review nyo yung set A. Na-imay ko yan sa set A. Yun na yung pinaka-imay talaga. Yung sa book 1, set A. Huwag niyong kalimutan yun bago kayo mag-proceed sa book 2. Yun ba? The uncontrollable fear exempting circumstances ang tawag dun. Exempted siya, hindi kasi sin. Tanong. Dami palang chicks dito na nangantabay. Mamaya yung mga creme yan dito. Mamaya mga i-stock na yan ng mga babae dito. Mga manyakol para lalo sa mga Bisaya dito. Mga manyakis pa naman, ingat-ingat kayo, ha. Miss mo, sir. ECU. O, saan lang tayo? Iba ng stock na yan, eh. Don Juanisip. Tanong. Manyakol, Don Juanisip. Tanong ako, sir. O, tanong. Sir, sa Article 254, sir. Dito, sige. Yan. Sir, bali, ang tanong ko, sir, Apple, sir, kunyari, binaril ko si Victoria, sir. And, nakonsensya ako, sir. Dinala ko siya sa ospital. Anong magiging... Nabuhay? Aso ko doon, sir? Nabuhay, yes, sir. hindi. Nabuhay siya, sir. Buhay siya, sir. Buhay. Ganito yan. Injury. Ganito yan. Binaril mo si Victorio, bang! Pag umalis ka, mamamatay na sana siya. Yun ang mamamatay siya, kaso nadala siya sa ospital na buhay. Ikaw ang nagdala sa kanya sa ospital, na buhay. Ang nangyayari, dahil ikaw ang tumulong sa kanya, dahil siya nabuhay, dahil sa tulong mo, mawawala na yung intent to kill, mawawala na yung homicide or frustrated homicide, maalis din. Magiging serious physical injury na lang
Pag ikaw ang tumulong, nabuhay siya. Pero, pag baril mo sa kanya, umalis ka, iba ang tumulong, nabuhay siya, frustrated homicide. Pag iba ang tumulong. Pero pag ikaw tumulong, mawala yung intent nukal, magiging serious physical injury na lang. Ganun yung balik. Pag iba tumulong, frustrated homicide. Pag ikaw tumulong, serious physical injury na lang. Dito na tayo. Complex crime, alam nyo na yan. Intentional. Ay, ganito mga buddy. Tal medyo nahihilo na ako eh. Ano tayo buddy? Resume na lang tayo bukas ng umaga. Mga 9 a.m. 3 araw pa naman, no? Kaya naman natin to. Pahinga muna. No-reviewin nyo muna yung ano. Kaya naman to eh. Okay lang ba? Para, nahihilo na kasi ako eh. 9 a.m. tayo. Bakit 9 a.m. Bukas. Yung replay, sisend ko na yung replay. Sige po yung, yung record niya. Ito yung PowerPoint, sisend ko ngayon yung PowerPoint. Pati yung replay, sisend ko na ngayon yung replay. Para mabanatan nyo na. Review kayo mga pati Oo, bibigay ko rin yung hot copy. Kung ba ngayon yung replay. Yan muna. Wali. Sige, open cam muna kayo, open cam. Ano natin? Pipicture mo kayo. Matanong-tanong.